Massive error na din. Hello guys, ako si Philip. At ako naman si Reggie. At kami ang Liknayan Podcast. So ngayon yung pag-uusapan na lang muna natin ay mga physics memes ngayong linggo. Ano bang layo dito, Philip? Para chill tayo. Para chill lang tayo, magpaka-nerd. Ito lang natin na masaya din yung physics at pwede mong gawan yung memes. At ang totoong quality yung mga memes na na-enjoy natin sa physics, di ba? Kahit ng mga estudyante pa din tayo. So, pero bago pala siguro natin simulan, share lang din natin na kakarating mo lang sa Korea. Yan. Kakarating ko lang dos. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yun yung extent ng Korean ko din. Pa nga ako nag-acclimate pa ako. Alam mo yung may instinct ako pag may nakita akong tao, ni hao. Kasi kalimutan yun. Iba lang. Sige, so yun. Sige, so mag-memes na siguro tayo. So daanan natin itong mga memes na nasa anong website ba to? Spherical Cow. I-share na lang natin yung link sa sa video natin. Makita din ng mga. Ayan. Ito yung una natin. Inertial mass. Nice. Ay, to, di ba? Ito yung galing sa The Office, no? Sino ulit pangalan nito? Si Pam. Favorite character yan. Nice, cool. Baka nakita mo sakali. Siguro baka hindi pa alam ng mga viewers natin bakit yung dito. Inertial mass at gravitational mass. Mahalaga yung implications niyan. Diba, yan yung dahilan kung bakit lahat ng bagay ay nahuhulog at the same rate kasi equal yung inertial at gravitational mass. Kasi magka-cancel out yung yung dalawang M. So magiging yung F equals M magiging na lang, A equals G. So kahit ano pang bigat mo, kahit pa alikabok ka o martilyo ka, basta vacuum, bababa ka ng same na mahuhulog sa same na bilis lang. Tapos may mga experiments nga yan na ginawa sa vacuum sa YouTube So ang ganda tingnan ng mga yan Ay, oo nga, nakita ko ata yan. Yung martilyo, pati feather. Tapos pag talagang vacuum na condition, so walang hangin. Kasi pag may hangin, may mga particles din yan. Tapos nagdadala ng air resistance yung mga yan. O pag tinanggal yan talagang vacuum, mahuhulog yung feather, pati yung martilyo ng magkasing bilis lang. Oo nga. So, yan yung yan yung implication ng meme. Tingnan natin itong mga kasunod na natin. Conservation of momentum. Pabalik ko sa dyan dito. Conservation of momentum. Pati energy. Yung mga yan yung minsan nahihirapan sila doon Kaso pag ginawa mo kasi yung conservation of momentum at conservation of energy, pag titingnan mo siya, lang naman siya system of equations. Yung proof kasi ng mga yan galing sa yung kapag tinake into account mo lahat tapos nilagay mo lang sa closed system. Valid. So kapag yung alam mo mga bagay sa Earth nag-interact lahat, wala talagang makikitang conserved yung momentum at energy. Kasi palagi may mga external forces. Kasi pag kapag mga space na counterparts niya kasi talagang doon pag isolated na mga closed systems, makita mo na mako-conserve mo lahat. Ganun. Pipiliin mo lang yung system mo para ma-conserve. Idadagdag ko nga lang ganyan sa gravitational waves kasi may banggaan na dalawang black holes. Kaso yung final mass ay mas mababa dun sa pag dinagdag mo lang yung energy ng dalawa kasi yung part ng energy naging gravitational waves Tapos talagang perfect na addition yun.
So, mass 1, mass 2 at gravitational waves. Talagang siya yung final mass plus gravitational waves, siya yung mag-i-equal sa mass 1, mass 2. Okey. Oo. So, yan yung conservation of energy momentum 'pag na-account lahat. Kaso yun nga, 'pag may external force talagang wala yan. Ganyan din nga sa quantum mechanics, 'pag ano, sa mga scattering na problems, 'di ba? Oo. Ay, oo. Meron kang wave packet. Although mga wave siya 'no, pero may concept pa rin ng momentum naman yung mga waves. Dapat Oo, yung momentum ng incoming wave mo magiging equal siya sa momentum ng scatter na wave. oo, yun nga din yung nagpapadali kasi kapag nagka-calculate ka ng amplitudes, yung mga Dirac delta na yan, kung wala Oo. kung wala yan, hindi mo na ma-integrate yan, eh. Hindi mo na siya maso-solve, kung walang conservation ng momentum, eh. Yun na lang talaga, eh. Pati Paano nga 'to sa QFT, eh. ha? Pati sa quantum field theory. Oo, ganun yun nga, eh, yung mga yan, tingnan natin 'to. Experimental physics. Experimental. Ganon say the correctly to anticipate sources of Big brain. Sa saan ba pumapasok yung mga theories dito? Naalala ko nga yung ano, eh, yung binabanggit ko nga na space experiment tungkol sa free fall. Oo. Nung na-publish yun, ang dami ding papers na na-publish pagkatapos nun, kasi yung Oo. data ata nila available. Tapos Oo. yung mga ibang pina-publish tungkol din sa error, kung saan may possible na source ng error na hindi na-account, mga gano'n. Parang Hindi, next day naka-upload na sa archive, eh. oo. Hindi sa ano din, astrophysics at cosmology kapag may public na available na data tapos may anomaly o hindi Oo. naman kahit hindi naman anomaly basta preliminary na hindi angkop yung experiment sa theory. Next day ang dami Oo. oo, mga isang linggo yun, isang buwan madaming papel na nagpapaliwanag niyan. Ang bilis lagi ng ano, eh, ng mga paper tungkol sa error analysis na yun, eh. Oo. Um, Gumamit na ng mga Greek letters. Gauss momentum theorem, oo. 'Pag 'pag ano talaga 'no, 'pag meron kang mga equation sa physics tapos biglang gumamit ka na ng mga Greek letters, parang anong ano 'no, big brain. Oo, big brain yun. Mm. Kaya naglagay ka nun Sige. sa main ano. Yung yung malupit talaga dito yung ano, eh, yung delta T dun sa kabila. Di-divide. I-divide mo yung delta P at delta T. Tas yung acceleration naging yung ano, yung delta V, delta T na ano yung finite yung time interval, hindi siya instantaneous na accelerate. Oo nga, oo. No? Ah. Di lang high school physics, college yan, eh. College din. College Pagdating mo degree sa masters ano, eh, parang ganyan pa rin, eh. negligible breakdown. Small angle, massless strings. Kaso sa masters medyo na-relax na unti-unti yan, eh. Halimbawa yung Oo. massless strings, small angle din. Eh, kahit naman Legit. undergrad din. Kaso yung friction ata yan talagang tapon yan kahit saan. Pampagulo kasi, friction. Paborito ng lahat, Philip, spherical. Oo. This is fine. Spherical chaos. Oo, spherical approximations. Oh, spherical chaos nga 'tong website, eh. Yung ano nga 'di ba, yung sa The Big Bang Theory na show, yung gumawa Oo. ng joke si Sheldon Oo, maganda yan, about eh. sa spherical chaos. Tapos Sa mga physicist lang din yung tumawa. oo. Tawang-tawa nga ako nung nadinig ko yun, eh. Works on spherical chickens in a vacuum.
Gamit na gamit ko nga yun lagi yung spherical. Ako din, eh. Di ko alam may ginagawa akong hindi spherical, eh. May Masyado konting deviations na. Kasi may basis naman kasi yun, eh, yung forces ay central, Oo nga. madami. So, talagang 'pag nakapag-isolate ka ng mga sistema, spherical yung yung galawan, Oo, may yung spherical symmetry yung ano mo, eh, system. hmm, yung dahil nga central yung forces, yung bound objects mo, spherical yung atoms, spherical yung gravitational objects, mga Oo. planeta. Oo, spherical ba? Oo, dapat. Hindi naman hindi flat. Paborito din yun na yan. Yung mga students lagi nalilito na pagdating sa ano, eh, sa mga angular momentum, moment of Hindi, okey lang inertia. kahit ngayon nalilito pa ako sa ano, eh. Mas gamay ko naman kasi oo nga gets, eh. Ang layo kasi ng talon. Oo nga. Kahit yung hindi naman malayo, may talon, yung kahit yung math lang kapag linear kinematics, dot product na ata. Dot product na, 'pag nag-rotational ka na biglang may cross product ka Cross niyan, eh. So, product na, eh. yung Nakakalito na imagination kasi ano, eh, nagiging 3D na siya kasi may mga cross product ka na ng mga vector. Mahirap siyang ma-imagine agad. yung imagination mo kailangan tumalon din sa plane lang, papunta sa Oo. ano, 3D. Or gamitin mo lagi yung right hand rule na lang 'no? Oo, Gaganon-ganon ka habang oo. nakita mo ba yung meme na ano, yung meme na nagra-right hand rule siya, tapos inikot-ikot niya yung kamay niya hanggang sa gumanon. Hindi ko nakita, oo. Puwede natin daanan. Hanggang sa nag-middle finger na siya. Gets, gets. Para mas ma-imagine mo yung 3D na. Nice. Yung ano nga, share ko lang din, eh. Alam mo ba 'pag may rotation, kasi yung kasama sa mga una kong projects ay projectile, Oo. undergrad sa NIV. Yun yung mga projectile na pinaghahandle nasa 2D lang, plane. Tapos Mm. kahit may air resistance kayo na idagdag, nasa plane lang 'yan. Kasi yung projectile mo, ano lang, hindi yun umiikot. So, mukhang nagbato ka ng golf ball na hindi umiikot o baseball na di umiikot. O Puwedeng applications sa mga 'yan. Kasi 'pag okey. umiikot yung mga bola, yung projectiles, grabe ang komplikado ng mga trajectories niyan. Oo. Kasi nagbo-boomerang yung mga trajectories niyan, lumiliko ng so wala na sa plane tapos talagang kailangan Ano mong nga ulit yung ano nga ulit yung tawag diyan sa Tagalog? Pectus ba? Pectus yung tawag dun? ano yun? Parang for example 'di ba 'pag nilagyan mo na ng Oh, na 'pag pectus. nagro-rotate na yung ano, Oo, oo, bola, pagpepektusan mo yung ano, 'pag may pectus na at gawin mo yung mga equations niyan komplikado na yan, eh. minions, Oo. Minions Siya yun 'di ata, ba? 'di ba Minions ba Minions? yun? Oh, napanood ko nga, eh. Si Gru. Si ano din, si Michael Scott din, eh. Nalaman ko Ah, kay okey. Venus. Michael Scott yung actor niyan, eh, voice actor. Springs, Pendulum. pendulum, my grades. Simple lang. Hindi yung grades niya ata baka nag-oscillate din. Paano mo yun kung ano, i-combine mo pa yung spring at pendulum, bale imbis na tali lang, spring yung Ang gulo nun, oo. Ayun mga ata yung mas classic na problem. ayun ata yung ano, kasi yung realistic na grades ng mga tao naman 'di ba, magulo. Oo. Yung puwede mataas sa GE, majors, chill lang o hindi. Basta random yung ano, 'pag may spring pati pendulum, hindi ko sure kung Magaan chaotic na ba yun? ata. Ewan. Gamitin mo na lang yung Lagrangian para ma-solve siya. Oo, puwede Hindi naman mo Lagrange. mahirap ata siya i-solve gamit yung parang ano, Oo, eh, yung forces na katulad ng Newton's laws, eh. oo. Oo, magagawa naman yun. Hindi ko alam kung chaotic yung lalabas na motion kasi
alala ko 'pag dalawang pendulum, may isa kang pendulum tas nagtali ka pa sa dulo ng isa pang pendulum, may dalawang pitch points. Kaya chaotic yung ano nun, eh, yung Oo. lalabas na dynamics nun, eh. Tas 'pag chaotic kasi talagang yung magulo. Kasi yung sa physics kasi yung may konsepto ng initial condition na kapag ganito mo binitawan yung pendulum, kayang malaman kung yung lahat ng future niya galing sa pinagmulan. Kasi 'pag chaotic yung sistema di mo alam, eh. Oo, Kasi konting pinagbago lang ano, hindi mo na Oo, talaga. malalaman. Oo, hindi mo malalaman kung saan siya papunta. Hanggang gano'n yung ideya. Me getting B as an answer. Yan yung Ang hirap niyang pag-exam. Natatawa na mina-mind namin. games ka, eh. Natatawanan namin 'pag exam mo, di mo alam gagawin mo. Bakit pang 5 0? Pero paano kung yun talaga yung tamang sagot 'no? Alam ko nga Nama-mind games ka na lang. may exam ako sa high school dati na ginawa ata na isang linya lang yung mga sagot. Alam mo yun? Na na ida-doubt mo, ano 'to B lahat? So, anong ginawa mo, pinalitan mo yung ano, pinalitan mo ng letter? Hindi ko na maalala, eh. Pumasa naman siguro ako kasi nakalagpas ako ng high school. Mm. Ng elevator. Yung ano, yung pseudo force ng mga problem. Ah! Yung Oo. kasi nasa ano ka na 'di ba, nasa non-inertial Oo. reference frame ka na. Oo, Nagkakaroon ng mga pseudo force. yung motion nun mag-iiba 'di ba? So Oo. may mga magtutulak sa kanya na dahil nasa elevator ka lang di mo malalaman. Oo. Oh. Nice, ayos, nakaisip ako. Oh. Hindi ko alam nagawa ko yan, feeling ko nagawa ko yan. Kasi yung mga experiments 'di ba, nagla-lab quiz tayo. Oo, kailangan mong i-set yung 0 dun, eh. May Iyak ka na sensor lang. na nakakabit palagi dun, temperature, yung kuryente, pressure, Oo. Parang gas ano, parang pressure. kung sa chem 'pag nagtitimbang sila ng mga ano dun 'di ba, kailangan mong i-zero yung mass ng beaker. Oo, yun 'pag di mo na-zero yun GG ka. Iyak ka na lang. Normal force, ratio tension, interval. Nice, nice. Intermolecular forces. Nice. Kasi totoo naman 'di ba, yung may 4 na fundamental forces o yun yung nalalaman natin ngayon, yung kung Oo, paano gustong i-artificially intindihin yung kalawakan nga natin. Ano lang, gravity, strong electromagnetic, force, weak strong force, force. electromagnetic. Yan. Tapos yan lang diyan dapat manggaling lahat. Friction, tension. Anong tension 'tong pinag-uusapan dito? Wait lang, ano ba 'to? Parang context ba 'to ng sa chem? Physics naman, oo. Yun Inter normal force. Lahat ay intermolecular kasi yung 'di ba 'pag naghawak ka ng kamay, oo, ah, okey, okey. ayun, yung nafi-feel mo ay ano talaga, eh, intermolecular forces Oo, oo. nung mga atoms ng kamay mo. Ginamit yan ni Oppenheimer sa ano niya, dun sa Sa asawa niya sa movie ginamit yun, eh. hindi ko Asawa pa niya kasama napanood, eh, kaya hindi ko oh, talaga ma-gets. kasama nun ni Cillian Murphy si Emily Blunt tapos, ginagawan niya ng move. Binanggitan niya ng Okey. quantum mechanics. Tas atomic forces, na mukhang ganyan yung konsepto, yung kamay natin akala mo nagta-touch yan, hindi yan nagta-touch. Ah, Energy
molecular forces. Ginamitan niya ng physics riz. Ito yung nakitang meme. Tayo sa FedEx. Migraine hypertension error analysis. Grabe yung error analysis. Totoo naman. Grabe ba? Grabe yung sa ginagawa ko ngayon. Isa o 2 linggo ata ako na-stuck sa ginagawa ko. Hinahanap ko yung mali, tapos may nawawala lang pala akong negative sign. Tapos nag-propagate siya. Saklap niyan. Isipin mo, 30 pages na solution, tapos somewhere may nawala kang negative sign. Tapos 2 linggo ko hinahanap kung saan napunta. Sa naman, ako sa experience ko na ngayon, kasi talagang theory inclined tayo, diba? Tapos hindi tayo ganun gumamit ng data dati. Kaso ngayon gumagamit na kasi ako ng data palagi. Tapos yung mga unang gumamit ako niyan, may error lahat sa cosmology. Tapos kailangan mo i-propagate. Kahit yung ginagawa sa undergrad na may mga rules kung paano mag-propagate ng error. Halimbawa, ngayon magagamit mo lang kapag Gaussian yung mga errors na yun. So maliliit lang. Kasi hindi na Gaussian o talagang distribution ng measurements mo, gawin mong bimodal. Okay. Iba na yung error analysis mo nun. Sakit talaga ng ulo yung mga yan. Madami naman naging Gaussian nga. So normal distribution kasi yung central limit Kaso may mga case sa cosmology ngayon na talagang hindi sila yung distribution ng random variable mo hindi normal. GG. There's physics yes mo. Elevator questions. Elevator. Paborito ng lahat. Yung classic na yung timbang mo pag yung elevator maakyat tapos bumababa. Oo. Ano ba yung yan? Tatayo ka sa weighing scale, yung reading ng weighing scale pag paakyat yung elevator at pababa. Diba kanina nga kinikwento din natin yung pendulum. Tapos yung may pseudo forces ka na. Yung mga classic na problema pa nga na yan, diba? Yan yung kapag constant lang yung bilis ng elevator. Kaso kapag pag nag-accelerate yan, talagang binitawan mo yung talagang sa gravity, Logi. Ano to? Nice. Kasi irrelevant kung paano mo i-orient yung yung spring. Kaso yung, ayan na naman, yung de-deconstruct na lang natin. Ito kasi pag massless yung spring eh. Pag massless lang siya gumagana. Pag may mass na yan, magkaiba na yan eh. Magkaiba yung dalawang yan. Kasi hihilahin ng gravity yung spring pababa. Yung nakatayo. Massive error na din. Gas na yan eh. Puro human error. Temptation palagi ng mga estudyante i-conclude yan. Kahit naman tayo guilty siguro nun eh. Kasi wag nyo gagawin. Magagalit yung instructors nyo. Given naman ang human error na yun nga, tayo naman gumagawa ng experiment. Vertical spring. Mas madali psychologically yung horizontal spring. Man. Just find the area of the graph. It's probably the answer. Yung mga yung mga sa velocity time graph, tapos tatanungin ka yung displacement niya, isolve mo na lang yung area. Hindi doon gagana doon. Sa din sa work done. Kasi may force vertical. Kasi integral lang naman yun, di ba? So yung area under graph, probably the answer. Kasi kahit di mo alam, probably the answer. Linear lang.
Feelings of power, Manisa. Good, good. Wait for love. Ano daw, you always act like... Kasi di ba yan yung apat na basic na kinematic equations na laging tinuturo. Yung nasa baba, yung nasa baba. Derive kasi yung nasa taas, di ba? Derive kasi na equation eh. Kasi madali gamitin nasa taas din, gets naman. Yun nga. Hindi siya masyadong ginagamit eh. Oo. V plus V not over 2. Itong nasa baba nga yung mga mas basic. Makakalito nga yan sa simula. Ini-introduce mo yung acceleration, di ba, na V over T. Oo. Kaso hindi kasi... Para yung units mo ay meters per second squared. Oo. Hindi nabibigyan ng focus. Nabibigyan naman kasi yung, di ba, madali malito pag estudyante kasi. Ang acceleration talaga ay change ng velocity. So yung kapag lumiko, palagi may acceleration kapag lumiko. Tapos yan yung sa uniform circular motion. Kaya may acceleration palagi doon. Hindi lang sa pagbabago ng bilis. Pag lumiko, palagi may acceleration. Pag may change of direction, may acceleration palagi. Okay. Multiply ng radius lang. Tapos na, sa baba na tayo. So dito na lang natin tapusin. Oo. Wala na akong marami pa namang memes eh. May mga nakapila tayo magagandang memes na, tapos yung mga sinishare din natin sa Leknayan. Leknayan at gawa natin. Huwag may naisip. So mag-subscribe. Mag-subscribe kayo para at least maging big brain tayo at maintindihan natin yung mga nerd na memes. At nataas pa natin yung level nitong mga memes na titingnan natin, mga talagang highly specialized. Natatawa ako doon sa ginawa mong meme eh, yung si Goku na nag-Ultra Instinct tapos nag-scalar tensor theory ka na. Alam ba bias yun. Kaso, galing di ba? Yung A equals G. Tapos gravity kasi lahat yun eh. Di ba? Okay. Gravity lahat yun. Parang naging lahat mula sa gravity equals G, tapos yung naging integral na. Tapos pumunta kay Einstein, tapos nag-scalar tensor. Scalar tensor. Scalar tensor kasi kaya niya gawin kahit ano. So yun na lang muna siguro for today. Tapos abangan nyo guys yung next episode kasi magkakaroon tayo ng mga bagong Pinoy physicist na nandito sa Leknayan Podcast. Surprise. May surprise. Bye-bye. Yan.